Inamin na ni US President Donald Trump ang ginawang pagtakas sa kanya ng mga Secret Service agents sa pakikipagtulungan ng Israeli Mossad. Yan ay matapos sila makatanggap ng warning mula sa Israel na tatargetin umano ng Iran proxy ang sinasakyang eroplano ni Trump. Anong hakbang naman kaya ang ginawa ng mga agents upang protektahan ang Pangulo ng Amerika? Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, muli na namang ipinamalas ng Israel ang matinding airstrike nito sa Lebanon at Gaza. Yan ay matapos labagin ng Hezbollah ang ceasefire habang pinasadahan naman ito ang paggalagalang mga Hamas sa Gaza. Kaya naman ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na sinusuportahan ng isang two-state solution para sa Israel at Palestine. Ayun. Isiniwalat ng mga ulat mula sa iba't ibang mga malalaking media ang wild security maneuver kung saan palihim na itinakas si US President Donald Trump mula sa Air Force One gamit ang isang catering truck sa paliparan ng Ankara sa Turkey matapos matukoy ng mga intelligence ang isang kapanipaniwalang banta ng pagpatay o missile strike ng Iran proxy laban sa Pangulo. Amid a potential assassination threat from Iran, sneaking the president off Air Force One and Nangyari ito noong June 8 ngayong taon kung saan nakuna ng mga kamera si Trump na umaakyat sa hagdan ng Air Force One para bumalik sa Amerika. Ngunit ilang sandali matapos pumasok sa loob, isang hakbang ang ginawa ng Secret Service agent ni Trump at doon na ipinasok si Trump sa isang malaking kahon at ibinaba o ipinasok sa isang catering truck. Kaya sa isang footage na kuha ng mga mamamahayag ay makikita ang pagdating ng truck. Upang protektahan ang Pangulo ng Amerika ay ginawa ito ng mga Secret Service agent nang matuklasan umano ng US intelligence sa pakikipagtulungan ng mga Israeli Mossad na tinatarget ng mga proxy na kaalyado ng Iran ang eroplanong sinasakyan ni Trump bilang ganti umano sa pagpatay kay Ali Khamenei na tinuturing na parang Santo Papa, na yan din ang pagkabanggit noon ni Senator Robin Padilla noon. Ang pumanaw na supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei ay tinuturing ng mga Muslim na spiritual leader. Hindi lamang po siya isang matatawag na leader ng isang bansa. Spiritual leader po. Kung meron po kayong tinatawag na Pope, meron din po kaming tinatawag na spiritual leader. Matapos isakay si Trump sa catering truck ay itinakbo umano ito patawid sa tarmac papunta sa isang hiwalay at mas maliit na C-32A military transport aircraft at doon ay sinakay si Trump. Magkasunod umanong bumalik ng Amerika ang dalawang eroplano na may mga escort na stealth fighter jets at sa loob ng pangunahing Air Force One na may mahigit 100 katao, kabilang ang mga senior aides, support personnel at mga press pool ay wala silang idea na wala na pala sa eroplano si Trump. It's a story that has captured the world attention this week, a threat by the Iranian regime on President Trump's life in Turkey last month. The Wall Street Journal reports it was actually Israeli intelligence that tipped off the administration to a specific danger. The report explains the sourcing on this information, saying the U.S. official said Israel briefed the Trump administration on the intelligence, which included a threat to use shoulder-to-air missiles to target Air Force One. Ultimately, the president was reportedly moved from Air Force One to another plane using a catering truck. Ayon sa report, habang magkasunod na lumipad ang mga eroplano ay parehong nakapatay ang mga transponder nito habang nakaalerto naman ang mga escort na fighters. At ang nakakamangha pa dito mga kabayan, nang lumapag na ang mga eroplano ay tahimik nilang ibinalik si Trump sa pangunahing eroplano na Air Force One, kaya't makikita na bumaba sa hagdan si Trump upang batiin ang mga miyembro ng serbisyo na parang totoong nasa Air Force One siya sa buong oras ng biyahe. At sa pakikipag-usap ng mga reporter kahapon ay tila kinumpirma nga ni Trump ang mga ulat na palihim siyang inilipat mula sa Air Force One at isinakay sa isa pang eroplanong militar.
Sa tanong kung bakit mapanganib ang sitwasyon para mailipat siya sa ibang eroplano habang ang mga miyembro ng kanyang gabinete, mga matataas na opisyal at mga reporter ay naiwan sa Air Force One, sumagot si Trump na hindi ko alam. Sa tingin daw niya, ang eroplanong sinasakyan niya ay nasa malaking panganib dahil iyon ang eroplanong sa tingin niya ay mas malamang na pipiliin ng kalaban. And I have to do what they say. Why was it so dangerous for you to fly on Air Force One? Well, I don't know. I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for. Sa totoo lang ay nakakamanghang isipin ang kanilang ginawang pagprotekta sa Pangulo mga kabayan dahil ang mga ganitong galawan ay madalas na sa mga pelikula lang natin ito napapanood. At sa ibang balita naman mga kabayan, abay muli na namang ipinakita ng Israel ang kanilang lakas, yan ay matapos itong maglunsad ng airstrike sa Lebanon at tinarget ang mga posisyon ng Iran proxy na Hezbollah. Habang pinasadahan din ng Israel ang ilang mga natitirang Hamas sa Gaza na paggala-gala, marami ang nananawagan sa Israel na itigil na ang mga pag-atake sa Gaza. Ngunit maging si Trump ay ayaw pakinggan ng Israel at tinanggihan nito ang mga nais ni Trump. Ayon kay Netanyahu ay hindi umano sila titigil hanggat may natitirang Hamas sa Gaza at inulit ang naunang sinabi nito na huwag kang magsimula ng gyera kung hindi mo ito kayang ipanalo. Habang ayon naman kay Katz ay hindi aalis ang kanilang puwersa sa Lebanon, Gaza at Syria. 80 taon na ang nakalipas mula nang ibagsak ng Amerika ang 15,000 na tunidadang nuclear bomb sa lawak na 900 kilometro kwadrado sa Hiroshima sa Japan, habang ang Israel naman kung pagsasama-samahin ay naghulog ito ng hindi bababa sa 200,000 tunidadang bomba sa Gaza sa lawak na 350 kilometro kwadrado. Hindi man ito nuclear weapons pero ayon sa mga eksperto ay katumbas ito ng 12 atomic bomb sa Hiroshima. Ganito na ngayon ang Jabalea sa Gaza mga kabayan. Dating syudad pero ngayon ay halos wala ng gusaling nakatayo. Lahat yan ay winasak ng Israel dahil sa ginawang October massacre ng grupong Hamas. Habang ang Israel naman sa ngayon ay ganito naman ang sitwasyon. Hayahay. Sa usaping pangkapayapaan sa Gaza, siyempre, sali dyan ang Pilipinas kung saan sinabi ni Eileen Mendiola, imbahador ng Pilipinas sa Israel, na patuloy na sinusuportahan ng Pilipinas sa mga pagsisikap tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa Gaza. Sa isang panayam, sinabi ni Mendiola na ang panawagan ng gobyerno para sa isang tigil putukan ay walang hadlang na humanitarian access at isang two-state solution para sa Israel at Palestine. For us, for the Philippines, what we want is peace. No? Because one of the bigger considerations that we have is the number of Filipinos we have in the region. Any security situation that would destabilize the peace in the region would also have an impact on our kababayans. So for us, we always circle back the situation of our people. We want to ensure that peace would finally be established in the region, and it is also a fact that the Philippines has a follows a two-state solution. So we both recognize Palestine and Israel at the same time.